Alright, so sa lesson na to, okay, magsasample na tayo ng checkout kung meron ng bumili doon sa tindahan mo. So, shall we say, pumunta na yung ano mo, yung tindera, yung customer mo sa tindahan mo, and bitbit na nila yung mga items na binili nila. Nilagay na sa ano mo doon sa cashier counter, and then you will now going to punch those items. So, ito na yung pinakagamit talaga nung POS system natin sa Gratis Club Store. So, what you're gonna do, so make sure na nalagay mo na lahat ng mga barcodes. So, you can now click this barcode icon here sa head ng ayan. So, makikita mo na yung mukha ko dito. Alright? So, webcam yung gamit natin. And then, you can now start scanning nung mga orders ng customers. So, halimbawa, yung mga customer na yon is pumunta na doon sa sa doon sa cashier counter mo, dala-dala na yung mga items, and then yung mga items na yon, make sure na may mga barcodes na sila, or nakapag-print na ka na nitong ganitong klaseng papel, or na-print mo na yung mga barcodes para pwede mo siyang ma-scan dito. Okay, so for example, nag-order yung customer ng, sabihin natin, itong Ariel na surf bar. Asan na yung Ariel? Ayan. So, hintayin natin na mag-clear siya. Ayun. So, automatically, nag-add na siya dito ng quantity. And then, shall we say, nag-order naman yung customer mo. Ayan yung mukha ko, ha. Yung customer mo, shall we say, itong Milo. Ayan. So, scan natin. So, dito yung scan ng Milo. Ayan. So, yun. So, add na yung Milo. So, again, kapag ni-scan mo one more time, so, automatically, kung napansin mo dito, di ba, 1 lang yung quantity ng Milo. Kapag in-scan mo siya again, okay, ayan. So, ayan. So, automatically, mag-a-add lang siya ng quantity dito. So, kung gusto mo na hindi na mag-scan, so kung ilang Milo yung ayan, may thread. Ilang Milo yung kinuha ng customer, itatype mo na lang dito, sabihin natin 10. Ayan. So, automatically, magko-compute na yung system nito. Okay? And then, sige, isa pa tayo. For example, itong Lucky Me. Ayan. So, ayun. So, nag-add na. Ang Lucky Me ba yun? Ay, ang nascan natin niya is Sting. Sorry, so Sting yung nascan niya. So, sabihin natin yung Lucky Me. Lucky Me. Ayan, Lucky Me. Yun. So, yun sa baba, yung Lucky Me. Okay, so sabihin natin, umorder siya dito ng 3, ito 5. Ayan, so itong Ariel Sabon, sabihin natin 1 dosena. Ayan. So, andito na. So, pwede mong i-proceed to check out. Okay, kung i-deliver mo to, for example, ikaw yung nag-collect tapos i-deliver mo siya, nagbigay lang yung customer mo ng list of items. So, ilalabas ko lang dito yung camera, ha, para at least makikita mong nagsasalita ako. So, pwede mong i-check out. Close lang natin again. I-check out, proceed to check out here. And then, na parang nag-order yung customer online. Pero, since meron tayong proceed as point of sale here, so ito yung pipiliin mo. Kung yung customer is nandyan naman sa physical na tindahan mo, pumunta talaga siya physically. So, napapansin nyo rin itong delivery fee, no, na 100 pesos kasi nag-check out tayo parang sa online. Pero mawawala lang yan kapag pinili natin yung proceed as point of sale. Pero kapag clinic natin itong proceed to check out, meaning sa online, dinideliver mo itong proceed to check out kasi. Dinideliver mo. Or yung kapag sa customer side pala, wala itong proceed as point of sale, ha, kung sa online customer yung nag-order. Pero ito, since admin ka, ikaw lang yung makaka-access nitong barcode, no, as an admin. So, yung admin lang ang merong barcode. Yung sa customer, hindi. Kasi hindi naman nagba-barcode yung customer, eh. Pinipili talaga nila, chine-check out. Ginaganyan talaga nung clients or ng mga nag-order online. Ginaganyan talaga nila, di ba? So, walang barcode. So, pumunta sila sa cart. So, since ikaw, nandyan yung customer mo, proceed as point of sale ka ngayon. Click mo yung proceed as point of sale. So, ito na yung magiging itsura ng point of sale. So, ilalagay mo lang dito kung magkano yung pera ng customer.
So kapag mababa, 'di ba, ang total is 544, tama ba? 544. Okay, kasi tingnan mo maigi ito. 'Di ba may delivery fee na 100 pesos. Kapag i-click mo itong proceed to checkout, which is parang nag-order siya ng online, nandito pa rin yung delivery fee. Pero kapag point of sale, kasi walang delivery, nandyan sa tindahan mo talaga, so mawawala yung delivery fee. So 544.8 lang siya. So magkano yung pera ng customer? Sabihin natin 500 pesos. So hindi siya magpo-proceed, hindi magsi-save. Pero kapag 600 for example, ayan, meron na siyang sukli na 52.2 pesos. So isukli mo yung 52.2 pesos, then save order ka na after receiving or after changing the amount. So save order ka na dyan, then automatically, ayan, so andito na yung order ng customer. And automatically, yung status niya is completed. Kasi binayaran ka na ng customer dyan sa tindahan mo, nakuha na niya, na-package na or na-impake na yung items ng customer na in-order dyan sa tindahan mo mismo. So, ganun mag-work ang point of sale. Diba? Madali lang? So, on the next section, again, lagas ko lang yung camera ko. So, again, on the next section, pag-uusapan naman natin kung paano ba natin matatrack yung sale for the day, sale for the month. Meron yan kasi kailangan yan yan yung pinaka-soul or pinaka-purpose talaga ng point of sale system kasi automatically na mas matatrack mo kung magkano ba yung sale mo within the day, ano ba yung mga produkto na mabenta, kasi yan yung bibilhin mo. So malalaman mo yan sa susunod na video. So watch out for it. Go ko na sa next na lesson.